Si Jeffrey Celis, hindi credible na witness kasi Sino nga ba si Jeffrey Celis? Ano nga ba ang katotohanan sa kanyang paglalantad? Hindi nga ba daw siya dating NPA? Kamakailan lang, ay naglabas ng pahayag ang kanyang dating classmate umano sa kanilang school sa West Visayas State University Iloilo City, na si Attorney Jobert Pahilga ng National Union of People's Lawyers o NUPL. kilala ko siya. Magkasama kami sa West na nag-aaral magmula noong 1991 hanggang 1994. At yung pinagsasabi niya na siya ay member ng National Operational Command ng NPA for 27 years ay hindi totoo. Congressman Party List, Jeffrey Celis, Panay Chapter. Leader ko ba ang yawa? Nobody heard of Mr. Celis anymore. And that's why I was surprised na ngayon siya pala yung pinaka-star witness ni General Parlate. And why is Mr. Celis doing this? Kasi napangalanan siya ni Duterte na drug personality at sa panahon ni Duterte, almost one by one, pinapatay ang mga kilalang drug personality. To save his skin, para mabuhay siya, mailigtas ang buhay niya, ay pumunta siya kay Parlade sa NTF-ELCA. Kung siya ay DPA, he's already part of the military since 2015. So bakit pa siya susuko sa military sa 2017? Di ba? So, hindi nagkakatugma at nagkabuhol-buhol yung kanilang mga kwento. Marami ng mga nagkwento dati sa panahon ni Bato, yung mga nawawala daw ng mga kabataan estudyante. So they are repeating and repeating all of these stories na iisa lang yung kanilang storyline. So sino ako? Ang pagkatao ko po ay hindi isang pangkaraniwang kadre. Kasi may mga ginawa ako in favor of the government na hindi ko pwedeng sabihin dito. Pero yun po ang ng intelligence. May mga bagay na hindi mo pwedeng dapat i-reveal at may mga bagay na dapat mo i-cover. Matagal pa paano namin malalaman na dapat ka namin pagkatiwalaan? What's to say that you're not lying now? I made myself very, very clear before pa ako lumantad. I have proven myself to the government my loyalty. Pwede po kayo magtanong sa isang unit na ang pangalan ay Intelligence Security Group. Ang tawag sa ngayon, alam naman nila yan, Army Intelligence Regiment. Ang commander po niyan ay colonel pa lang siya ng panahon na ako'y nadugtungan at alam nila kung sino at ano ako. Ngayon ang pangalan niya ay Secretary Eduardo Anyona. Congressman Party List, Jeffrey Celis, Panay Chapter. Leader ko ba ang yawa? My inclusion to the narco list was part of a government project. And that circumstances emanated from my being part of an intel operative. Matagal pa ako naging intel operative ng NPA. Pwede ba dito yun lahat i-discuss? Baka marami kasing tatamaan dito pag yun ang angulo natin. I was included in that list because it was part of a government project para lumansag at lansagin ang sindikato ng droga sa Iloilo City. Binigyan ako ng pagkakataon at pinagkatiwalaan ako na mabubuhay ako, hindi ako ito-torture, hindi ako papatayin, mababalikan kong pamilya ko at I will be given the time and chance to redeem myself and help my country. Kaya ako nagtiwala. Thank you so much, Secretary Eduardo Anyo and the Philippine Army for giving me a new life. That was 13 years ago. And you can really see the heart of the Philippine Army, the AFP. At ito yung kung bakit talaga pinagkakatiwala. I've never stopped being amazed at the heart of our soldiers. Kasi talagang nandyan sila. They'll try everything talaga. They really are the peacemakers. Ma'am, I hope maintindihan ni Secretary Eduardo Anyo ng Army Intelligence Regiment. It's an elite intelligence unit of the Army kung bakit kailangan kong sabihin ito para once and for all, tuldukan ito. At once and for all, malalaman nyo na hindi lahat ng kadre ay pare-pareho ang buhay sa loob ng CPP, NPA, NDF. I had a very, very interesting, controversial life with the CPP, NPA, NDF. Hindi together pa po with your santo. wife, ha? Yeah, together with my wife na naging CPP din. Iba po ang karanasan ko sa ibang mga kadre na nakikilala nyo. Lumubog po ako sapagkat yan ay mundo ng intelligence. Hindi ko pa na i-detalye, pero sana maintindihan nyo that it matters as a security component na dapat kong i-protect ang mga operations na yan. And I will never waiver na i-protect yan kahit ikamamatay ko, hindi ko i-reveal. Hanggang doon na lang yun sa sinabi ko,
it was because of Secretary Eduardo Anyo. Ang duyan frame ay isang standalone na istruktura na sadyang ginawa upang suportahan ang duyan para sa komportableng pagpapahinga. Hindi tulad ng mga tradisyonal na duyan na nangangailangan ng dalawang nakapirming anchor point. Ang mga frame ng duyan ay gawa sa matibay na black iron pipe o stainless steel pipes depende sa mapipili nyo. Ang pangunahing bentahe ng paggamit ng duyan frame ay ang flexibility ng mga lokasyon ng pag-setup. Gamit ang isang frame, masisiyahan ka sa iyong duyan sa loob o labas ng bahay, hindi na kailangan ng mga puno o poste para sa pag-angkla. Nangangahulugan ito na maaari mong iset up ang iyong duyan sa isang patio, beach, farm, offices, balcony, deck, o kahit sa loob ng iyong tahanan. Gamit na gamit ang portable na frame para sa mga gustong ilipat ang kanilang duyan sa paligid o dalhin ito sa mga biyahe para sa pagpapahinga. Ito ay isang self-supporting na istruktura na nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan at pagpapahinga na hindi nangangailangan ng mga nakapirmanenteng